Ang buhay ay unpredictable at komplikado. Hindi natin nakikita ang hinaharap para maiwasan o mapigilan ang mga mangyayari. May mga taong humaharap sa mga maraming difficulties, suffering, or injustice kaysa sa iba at wala silang kontrol sa kanilang circumstances. Minsan, ang mga random na pangyayari ay maaaring magkaroon ng positibo or negatibong effect sa ating buhay. Ano nga ba ang naging karanasan ni Elliot? Bakit ang tingin niya sa buhay ay cruel, brutal, horrible, insulting, at isang malicious joke? Alamin natin ang challenges sa buhay ni Elliot Rodger, ang misogynistic killer. Si Elliot Oliver Robertson Rodger ay pinanganak sa Lambert, London, England noong July 24, 1991 sa prestigious Rodger family. Ang kanyang amang si Peter Rodger ay kilalang photographer at aspiring film director. Pinanganak ito noong April 6, 1996 sa Kent, England. Ang lolo niyang si George Rodger ay isang renowned photojournalist na kumuha ng mga sikat na larawan noong Second World War. Ang kanyang ina na si Ong Lee Chen ay isang Malaysian nurse na lumipat sa London. Siya ay nagtatrabaho as unit nurse sa film set tulad ng Indiana Jones and the Last Crusade. After 5 years, nasundan si Elliot na isang baby girl na pinangalanang Georgia. Nang taon ding iyon, nagdesisyon si Peter na lumipat sila sa Los Angeles sa paniniwalang mas maraming opportunities doon. In-enroll si Elliot ng mga magulang sa Pinecrest na isang private school. Dahil late na siyang pumasok, nag-aalala ang kanyang mga guro na masyado na siyang behind sa kanilang mga lecture. Kaya lumipat siya sa simple farm school kung saan niya nakilala si Maddie Humphries na anak ng isang kilalang British musician. Si Maddie ang kinukonsider niyang unang kaibigan sa Amerika. Saglit siya nag-aral sa Serrania Avenue Charter for Enriched Studies sa Woodland Hill bago nagdesisyon ang kanyang ina na lumipat sa Topanga. Ayon kay Elliot, na-enjoy niya ang maigsing time sa Serrania dahil hinahayaan di umano siya ng mga magulang na mag-stay ng isa pang oras sa school para makipaglaro. Yun daw di umano ang nakikitang way ng mga magulang niya para magkaroon siya ng mga kaibigan. Dahil nagsimula na ng mahigit isang buwan ang klase sa Topanga Elementary School nang lumipat si Elliot, siya ay kinabahan sa kanyang first day. Dito rin niya nakilala ang dalawang pinaka-close niyang kaibigan na nagngangalang Philip at James. Sa mga panahong iyon, ang directing career ni Peter ay nagte-take off. Madalas din itong umalis para mag-direct ng mga commercial para sa mga prestigious companies. Ang buhay sa Amerika ay naiiba para kay Chin, pero kinukonsider niya itong good different. Nakakalungkot na wala pang 2 taon matapos silang dumating sa Amerika, nagpasya sina Peter at Chin na mag-divorce. Hindi nagtagal pinakilala ni Peter sa mga anak si Sumaya, na isang Moroccan actress na kilala sa ilang movies na ginawa niya tulad ng Moroccan Chronicles, Green Zone, Playing for Keeps, at iba pa. Sa kabila ng divorce ng mga magulang, hinangaan ni Elliot ang ama dahil sa madaling panahon nakahanap ito ng bagong karelasyon. Dahil sa pangyayari, naisip ni Elliot na pag ang tao ay attractive, mas marami itong achievement sa buhay. Paniniwalang tumanim sa kanyang musmos na kaisipan. Nang nagkahiwalay ang kanyang mga magulang, mas naging close si Elliot sa kanyang ina. Nagkaroon din ng financial problem si Peter, kaya napilitan ding itong lumipat sa mas maliit na bahay kasama ang kanyang bagong asawa. Nang tumungtong siya sa 8 years old, napansin ng kanyang magulang ang mga kakaiba niyang kilos tulad ng hindi ito makatingin sa mga mata ng kausap. Hindi rin siya madalas magsalita maliban kung direct itong tatanungin.
Kung ito man di umano ay magsalita, ito naman ay pabulong. Mas gusto rin ni Elliot na magsulat na lang ng mga notes kaysa kausapin ang pamilya. Ito ay lagi ring nasa iisang lugar habang tinatap ang mga paa at paulit-ulit na binibigkas ang isang salita. Dahil dito, pinagpasya ng kanyang mga magulang na dalhin siya sa iba't ibang therapies. Hindi siya officially na-diagnose pero hinihinalang meron siyang high-functioning autism o Asperger syndrome. Pagkaraan ng isang taon, pinakasalan ni Peter si Sumaya. Ito rin ang taon na sinimulan ni Elliot ang kanyang mahabang journey with therapies. Nagsimula rin siyang makareceive ng psychiatric treatment, kabilang dito ang medication para sa kanyang iba't ibang mental illness at disorder. Gayunpaman, tumanggi itong inumin ang alinman sa mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor. During this time, nagbago rin ang kanilang living arrangement. Kung dati, tuwing weekend lamang nila nakakasama ang ama, ngayon ay weekly na sila nagpapabalik-balik na kapatid sa ama at ina. Fair split kung ituring ni Elliot. Sa batang edad na experience ni Elliot na umattend sa premiere na isang sikat na movie, ang Star Wars Episode 1, nang naimbitahan sila ni George Lucas na kaibigan ng kanyang ina. Nagsimula rin magkaroon ng magandang relasyon si Elliot kay Sumaya na kanyang stepmother. Pero nabuo ang tensyon sa pagitan ng dalawa na magsimulang disiplinahin ni Sumaya si Elliot na tingin ng huli na hindi niya karapatan dahil hindi naman ito ang kanyang totoong ina. Muli sila lumipat sa mas malaking bahay nang muling makarecover ang film career ni Peter. Pero mas gusto pa rin ni Elliot ang simple pero masayang buhay ng ina. Nagsimula magkaroon ng insecurity si Elliot nang tumungtong siya sa 9 na taon. Nalaman niyang siya ang pinakamaliit sa kanilang klase kahit na ikumpara pa sa mga babae. Naramdaman niyang siya ay maliit, mahina at kaawa-awa. Mas nag-intensify ang inferiority complex ni Elliot nang matapos niya ang elementary. Dito niya na-realize na mayroong dalawang grupo, ang cool kids at ang uncool kids. Hinahanga ni Elliot ang mga cool kids at hindi nagtagal na-realize niya na hindi siya belong sa naturang grupo. Lalong bumaba ang kanyang self-esteem. Dito rin niya napansin ang pagkakaiba niya sa mga ito dahil siya ay half Asian. Nagsimula rin siyang ma-attract sa mga white blonde na babae dahil according sa kanya ang mga blonde ay truly beautiful. Pinakiusapan din niya ang mga magulang na payagan siyang mag-dye ng kanyang buhok para maging blonde. Pinag-aralan din niya mag-skateboard at magsuot ng mga damit tulad ng mga cool kids. Pero sa kabila ng kanyang effort, hindi pa rin siya nabibilang sa pinapangarap na grupo. Ayon kay Elliot, ang masaya niyang buhay ay tumigil nang na-reach niya ang puberty stage. Nagsimula rin siyang makaramdam ng galit sa mga teenage girls, lalo na sa mga white blonde. Nakaramdam siya ng pagsiselos at matinding inggit sa mga batang tinuturing niyang kaibigan na nakikipaglaro sa iba. Ayaw din niya ng idea of sharing. Masasabing ang ganitong pag-iisip at kilos ay tipikal lamang sa pagiging bata. Pero ang naturang ugali ay dinala ni Elliot hanggang sa pagtanda. Nagsuot din siya ng mga designer clothes sa paniniwalang matatanggap niya ang atensyong hinahangad. Pero sa kabila nito, dinidescribe pa rin ni Elliot ang sarili na isang outcast. Nanood din siya ng teen program para mag-ready sa pagpasok niya sa middle school. Pakiramdam niya ay alam na niya ang dapat gawin bilang isang teenager. Nagsimula ang kanyang middle school days ng okay. Kahit na ang tingin niya sa mga babae ay foreign creature, naging mabait naman daw ang mga ito sa kanya. Umattend din siya sa school dance kung saan may mga babae na mas matanda sa kanya ang nag-offer na turuan siya mag-slow dance.
Noong 11 years old si Elliot, natuto siyang gumamit ng internet. Ito ang kanyang naging escape sa real life. Dito rin siya unang na-expose sa pornography na i-describe niya as traumatizing. Para matuto makipag-socialize si Elliot, in-encourage siya ni Sumaya no sumama sa summer camp, kung saan una niyang naranasan ang ipahiya ng isang babae na tumanim sa kanyang isipan. Nagsimula siyang maging obsessed sa online gaming. Madalas siyang nagpupunta sa Planet Cyber na isang computer shop at naglalaro ng Halo hanggang 3 AM kahit na siya ay nasa middle school pa lamang. Nang taong iyon, nakatanggap ng good news ang pamilya. Si Sumaya ay nagdadalang tao. Surprisingly, maganda ang naging reaksyon ni Elliot sa balita. Kung dati ay mahilig siyang manood ng movie, ngayon ay kinakainisan na niya ang mga ito nang na-realize niya na ito ay isang popular dating spot. At dahil wala siyang nagiging kadate, hindi na niya ito ma-enjoy tulad ng dati. At this point, ang tanging social interaction niya ay sa paglalaro ng online game. Ito rin ang dahilan kung bakit mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Elliot at Sumaya. Dahil gusto ng kanyang stepmother na limitahan ang oras ng kanyang paglalaro. Natapos ni Elliot ang middle school pero pakiramdam niya wala siyang na-achieve. Hindi rin niya gusto ang karanasan niya during that time. Nakilala rin siya as weird kid at kulang sa pansin. Dahil sa ayaw niya makisalamuha sa mga babae, pinakiusapin ni Elliot ang mga magulang na i-enroll siya sa Crespi Carmelite na isang all-boys school. Sinelebrate ni Elliot ang kanyang 14th birthday sa Morocco na country of birth ng kanyang stepmother. Pero hindi niya nagustuhan ang parting inorganize ni Sumaya dahil majority sa mga dumalo ay hindi naman niya personal nakakilala. Sa unang araw niya sa high school, nakaranas na si Elliot ng matinding pangbubuli. Pagkaraan ng ilang linggo, nawala na rin ang interes ni Elliot sa pagpasok sa Crespi. Umabot sa point na araw-araw siyang umiiyak sa school. Pakiramdam ni Elliot siya ay maliit, mahina at walang kwenta. Lalo na pag nagkukwentuhan ang kanyang mga classmate tungkol sa kanilang sexual experience na hindi pa niya nararanasan. Dahil sa hindi magandang karanasan ni Elliot sa school, dahil sa pangbubuli, kaya pinull out siya ng mga magulang at in-enroll siya sa Taft High School na isang normal school at meron ding mga babaeng estudyante na ikinalungkot ni Elliot. Kahit nag-iba na ng school si Elliot, ang pambubuli sa kanya ay patuloy pa rin. Pinapakiusapan niya rin araw-araw ang mga magulang na huwag na siyang piliting pumasok sa school. Umabot din sa point na kailangan siyang physically i-drag ng ama para lumabas sa sasakyan para pumasok sa school. Sa pangalawang linggo niya sa Taft School, nagkaroon ng emotional breakdown si Elliot sa harapan ng ina, dahilan para mapagkasunduan ng mga magulang nito na pahintuin muna si Elliot sa pag-aaral. Habang pinaplano ni Chin at Peter ang magandang gawin para sa anak, si Elliot naman ay lalong nalulun sa paglalaro ng World of Warcraft. Napagdesisyon na nilang i-enroll ito sa Independence Continuation High School kung saan papasok lamang siya ng 3 hanggang 4 na oras. Ang bagong setup ay nagustuhan ni Elliot. Dahil sa lumalaking koneksyon ni Chin sa film industry, nagkaroon ng chance si Elliot na umattend sa premiere ng Indiana Jones and Kingdom of Crystal Skull na pinagmamalaki niya sa kanyang mga classmate at teacher. Isa na namang mental breakdown ang nangyari sa inattendan nilang dinner party sa kanilang kapitbahay. Pagkatapos niyang makita ang nakakabatang kapitbahay na hinalikan ang kanyang kasintahan, naramdaman niya ang matinding pagsiselos. Meron ding ibang mga dalagang bisita pero naduduwag siyang harapin ang mga ito. Hindi kinaya ni Elliot ang bugso ng damdamin na umabot sa pag-iyak niya sa naturang party. 3 oras na pinapakalma ni Peter, Sumaya at ng iba pang bisita si Elliot na paulit-ulit na nagsasabing gusto na niyang mamatay.
Kinumbinsi rin siya ng ama na tanggapin ang imbitasyon ni Max na dating exchange student na tumira sa bahay ng ama at stepmother para makapagbakasyon sa France kahit ilang linggo lamang. Dito niya naranasan ang buhay na gusto niya, ang mag-party, uminom, kumausap ng mga babae at iba pa. Pagbalik sa Amerika, lalong nabaon sa depression si Elliot, na kahit na ang paglalaro ng online game ay hindi na nakakatulong para mapawi ang lungkot na nararamdaman niya. Nagsimula na ring mabuo ang matindi niyang galit. Nagkaroon muli ng financial problem si Peter nang hindi kumita ang documentary niyang Oh My God, kung saan ininvest niya lahat ng kanyang pera. Nahirapan din siyang makabangon dahil dito. Itinuon ni Elliot ang atensyon sa pag-aaral at dahil dito nauna siyang gumraduate ng ilang buwan sa mga classmate. Sa kabila ng kanyang madalas na breakdown, pag-iyak at walang social life, walang kaalam-alam ang kanyang pamilya na meron siyang mental battle na pinagdadaanan. Dahil natapos na sa pag-aaral, mas maraming time si Elliot para pag-isipan ang tungkol sa mga nangyayari. Ang pakiramdam niyang hopeless at unfair ang kanyang buhay. Dito rin niya sinimulang i-record ang kanyang mga reactions sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Especially pag meron siyang nakikitang young couple na kanyang pinagseselosan. Dahil sa napapansing malaking pagbabago kay Elliot, napagpasyahan ni Peter na pagbakasyoning muli ang anak sa Morocco kasama si Sumaya at ang 4 years old na kapatid nitong si Jazz. Dinescribe ni Elliot ang naturang trip as pinaka-worst. Pinakausapan niya ang ina na sunduin siya para makita nito ang horrible niyang kondisyon, kung saan araw-araw siyang umiiyak at ang tanging gusto niya ay umuwi sa Amerika. Dahil sa isang linggong effort nito para kumbinsihin ang ina through email, kaya napapayag niya si Chin na sunduin siya. Nang tumungtong siya ng 17 years old, sinisisi niya ang ama dahil sa pagiging abala nito sa trabaho, nakalimutan nitong turuan si Elliot kung papaano kumausap ng mga babae. Dahil magsisimula na siya ng college at tinitingnan niya itong posibilidad na simula ng buhay na kanyang inaasam-asam, minotivate niya ang sarili at sinabi sa pamilya na ready na siya sa nalalapit na pagbabago ng kanyang buhay. Isa sa paghahandang ginawa niya ay ang pagbili ng mga bagong damit at pagbabago ng kanyang haircut. Pinag-iisipan din nitong mabuti ang kanyang magiging appearance at kung paano niya ipipresent ang sarili. Gumawa rin siya ng Facebook account para mag-ready sa kanyang upcoming social life. Na-diagnose siya na mayroong pervasive development disorder not otherwise specified or PDD-NOS. Ito ay disorder na characterize na hirap mag-develop ng social interaction maging verbal or non-verbal communication. Ito ay diagnosis para ibukod ang mga taong mayroong mild autism traits na hindi kabilang sa autism spectrum disorder. Sa mga panahong ito, umiinom na rin siya ng Prozac at Xanax sa loob ng 1 taon at Paxil para sa kanyang anxiety pero hindi niya ito iniinom regularly. Nagkaroon ng simple 18th birthday celebration si Elliot kasama ang mga magulang habang si Sumaya ay nasa Morocco. During this age ay natuto rin siyang tumaya ng loto. Ang ideyang maaari siyang manalo na malaking halaga ay laging nasa isipan ng ngayong binata ng si Elliot. Nagsimula siyang pumasok sa Pierce College na mayroong pag-asang magiging iba ang takbo ng kanyang buhay. Ngayong siya ay adult na. Nagsimula rin siyang pumunta sa gym. Sinubukan din niyang muling makipag-ugnayan sa kanyang childhood friends tulad ni Philip, James at Maddie. Napansin din niyang ibang-iba na ang mga ito. Si Maddie ay lumaki bilang isang magandang white blonde. Katangi ang labis niyang kinaiinisan. Dahil sa frustration, after ilang buwang pag-aaral sa Pierce College, nag-drop out siya.
Pinilit din siya ng inang si Chin na humanap ng trabaho, ngayon siya ay adult na at full-time na nakatira sa kanya. Dahil sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ni Sumaya at Elliot, nagpasya ang kanyang stepmother na hindi na siya welcome na pumunta sa bahay nito. Ayon pa kay Sumaya, tiniis niya ang 11 years ang mga name-calling ni Elliot at Chin sa kanya, pero dahil lumalaki na si Jazz at ayaw niyang makita nitong puno siya ng galit, kaya humantong siya sa ganitong desisyon. Kahit na nag-drop out si Elliot, hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang college fantasy, kaya muli siyang pumasok sa Moore Park College dahil mas marami itong blonde female student. Mas lumalim ang kanyang depression dahil sa dami ng mga magagandang blonde female sa bagong school, wala pa rin siyang nakakarelasyon at siya ay virgin pa rin. Para mabaling ang atensyon ng anak, in-encourage ni Chin na magsulat si Elliot dahil ayon dito meron siyang talent sa naturang larangan. Sinimulan din niya magsulat ng outline para sa 3 magkakaibang story na ipinacheck niya sa ina. Namomotivate siyang magsulat sa ideyang ang libro niya ay sisikat at magiging movie at baka that time magkaroon na siya ng nobya. Pero ang pangarap niyang iyon ay lahat naglaho nang makabasa siya ng article kung gaano kahirap maging isang famous writer. Mas naging matindi ang hidwaan sa pagitan ni Peter at Chin dahil sa pagputol ng financial support ng ama dahil siya di umano ay nasa crisis. Nakakita rin ng way si Elliot para maalis sa kanyang isip ang mga kakulangan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikinig ng music habang nagdadrive. Nalaman din niyang hindi magandang araw ang Friday at Saturday night para mag-drive dahil marami siyang nakikitang young couple na magkasama. Dahil dito, napuno na naman na matinding selo si Elliot. Umabot din sa punto na minumura niya ang mga couple na nadadaanan. Napagdesisyon na ng mga magulang ni Elliot na baka makatulong sa kanya ang bagong environment. Kaya in-encourage siyang mag-aral sa Santa Barbara kung saan mamumuhay siyang mag-isa para matuto rin siyang maging independent. Nang makapag-settle na sa bagong area, gumawa rin ng account si Elliot sa ilang dating site hoping na dito niya matatagpuan ng swerte. Napag-alaman na ni-research ni Elliot si George Sudini. Ito ay namaril ng ilang kababaihan sa LA Fitness Gym dahil sa paulit-ulit nitong pagkabigo sa pakikipag-date. Natuto na ring uminom si Elliot at this time. Nagsimula rin siyang maging aggressive sa mga couple na nakikita niya tulad ng pagtatapon sa mga ito na mainit na kape. Na lumipat si Elliot sa kanyang boarding house kung saan siya mamamalagi habang nag-aaral, nakilala niya ang kanyang 2 Hispanic roommate na kinadisappoint niya. Idinidescribe niya ang mga ito as low class. Nagkaroon din ng komosyon ng pagtawanan ng mga ito si Elliot nang nalamang siya ay virgin pa. Nang nalaman ni Chin ang nangyari, gumawa siya ng paraan para mailipat ang anak sa ibang room, pero kailangan nito maghintay ng ilang linggo kaya umuwi muna si Elliot sa Topanga. Sa kabila ng paglipat ni Elliot sa ibang lugar, pakiramdam niya ang buhay niya ay wala pa ring pagbabago. Takot pa rin siyang kumausap ng babae. Nararamdaman pa rin niya ang matinding galit at selos pag nakakakita siya ng mga young couple. At pakiramdam pa rin niya siya ay mag-isa. Sinimulang gastusin ni Elliot ang kanyang allowance para sa mga branded na damit at mas naging obsessed siya sa kanyang appearance. Nang bumalik si Elliot sa Santa Barbara after ng bakasyon niya sa England, ready na siyang i-build muli ang kanyang confidence. Ngayong meron na siyang mga designer clothes, expensive shoes, at ang gold 22K necklace na galing sa kanyang lola. Sinubukan din niyang ibalik ang kanyang British accent. Nang mabasa ni Elliot ang buhay at krimen ni George Sudini, pinlano na rin niya ang kanyang violent revenge.
Tinawag niya itong The Day of Retribution. Nidrop niya ang lahat ng kanyang klase dahil mas nakikita niya ang Day of Retribution ang tanging landas para sa kanya. Sinimulan niyang isulat sa kanyang diary ang kanyang mga plano. Noong March 11, 2012, pumunta siya kasama ang ina sa Katy Perry concert. Pakiramdam niya ang pagpunta sa mga exclusive event ay makakatulong para i-boost ang kanyang confidence. Kinabukasan, umatan naman siya ng red carpet premiere ng Hunger Game kung saan ang ama niyang si Peter ay nagtrabaho bilang second unit director. Dahil sa conflict niya sa bagong roommate na si Spencer, kaya lumipat si Elliot sa Capri apartment kung saan niya nakilala sina Chris at John na isang Asian American. Nagustuhan niya ang mga ito dahil parehas silang mahilig mag-online games. Nagsimula din siya magsinungaling sa mga magulang tungkol sa kanyang pag-aaral at pinapaniwala ang mga itong pumapasok pa rin siya as normal. Nagpapalipas siya ng oras sa kanyang silid para planuhin at pag-isipan mabuti ang kanyang mga gagawin. Ayon sa kanya, it's either manalo siya sa loto at maging milyonaryo at magkaroon ng white blonde girlfriend o gagawin niya ang Day of Retribution bilang revenge sa pagkakaroon ng unfair at unhappy life. Sa kanyang isipan, ang mangyayari sa kanyang buhay ay isa lamang sa dalawa. Pumunta si Elliot sa gun store at namili ng Glock 34 pistol. Lalo lumakas ang loob ni Elliot na ituloy ang plano na makuha nito ang baril na binili noong December. Gumawa siya ng YouTube account noong July 23, 2012 at nagsimula mag-upload ng kanyang video kung saan ine-express niya ang paghanga sa sarili at ang pagka-disappoint sa mga babae na mas pinili pang pansinin ang mga jack or obnoxious na lalaki kaysa sa isang supreme gentleman na tulad niya. Gumawa din siya ng isa pang account na ginagamit niya para mang-bash kung saan siya ay may imaginary life bilang isang matangkad, malakas, intimidating, respected at hinahanga ang tao. Noong Spring 2013, lagi nang nasa isip ni Elliot ang Day of Retribution at kung kailan ito po pwedeng isagawa. Bumili siya ng baril na SIG Saucer P116 na mas mahal kaysa sa una niyang baril. Nag-search din si Elliot kung merong taong katulad niya sa internet. Dito niya na-discover ang Forever Alone at PUA Hate website na growing incel movement o online community na mga kabataang lalaki na naniniwalang na hindi sila nakaka-attract ng mga babae sexually. Ang tingin ni Elliot sa mga natuklasan na website ay depressing pero enlightening. Ipinakita rin ni Elliot sa mga magulang ang mga website ng incel na hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Chin at pinagbawalan naman siya ni Peter na wag nang i-browse uli ang mga ito dahil sa negativity ng mga comment dito. Naisip ni Elliot na para magkaroon siya ng karanasan ay ang pumunta sa isang college party. Bago siya tumuloy, uminom muna siya ng ilang shot ng alak para lalong lumakas ang kanyang loob noong July 20, 2013. Ilang minuto na ang nakakalipas pero wala pa ring babae ang kumakausap sa kanya. Lalo siya nakaramdam ng selos nang makita niya ang isang babaeng blonde ay kinakausap ang isang Asian man. Ang pagiging half Asian ang nakikita niyang dahilan kung bakit walang na-attract na babae sa kanya. Kaya matinding galit ang kanyang naramdaman at ininsulto niya ang naturang lalaki. Dahil sa matinding kalasingan, umakyat siya sa 10-foot ledge at sumenyas gamit ang kamay na animoy binabaril ang mga nasa party. Ilang party goers din ang umakyat sa kinalulugaran ni Elliot at sinabayan ang kanyang trip na lalong kinagalit nito. Sinimulan niyang itulak ang ibang umakyat maging ang mga babae.
pero hindi siya nagtagumpay. Ilang lalaki ang nakapansin sa ginagawa niya kaya pinagtulungan ng mga ito na siya ang itulak. Nagtamo siya ng injury sa paa mula sa pagkakahulog at nahirapan siyang maglakad. Na-realize niyang nawawala ang expensive glasses niya kaya muli siyang bumalik pero namali siya ng bahay na pinuntahan. Dahil sa matinding kalasingan, nagkaroon ng komisyon sa naturang bahay kaya ni-drag siya palabas ng driveway ng ilang kalalakihan. Sa tindi ng galit na nararamdaman niya, sinubukan niyang suntukin ang isa sa mga ito pero hindi niya tinamaan at tumumba siya sa sahig. Doon na siya sinimulang pagsisipain ng mga ito. Buti na lamang merong umawat kaya siya ay nakatakas. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang mabugbog. Sa kanyang pagkabigla, wala ring ni isang babae ang nagpakita sa kanya ng concern o nag-offer ng sex para siya i-cheer up. Napagtanto rin niyang nawawala ang kanyang mamahaling kwintas. Hindi niya matanggap ang posibilidad na ito ay ibebenta para pambili ng drugs. Umiyak siya ng umiyak hanggang siya ay makatulog. Inimbestigahan din ng mga pulis ang nangyari sa naturang party. Dahil sa iba-ibang version ang nakuha ng mga ito kay Elliot, sa mga partygoers at sa umuukupan ng bahay kung saan naganap ang insidente, dinrap na lamang ito ng mga pulis. Tumungtong sa edad na 22 si Elliot na merong kas ang paa. Ang lalong kinakasama ng loob niya ay umabot siya sa naturang edad ng virgin pa rin. In-arrange ng mga magulang niya at ni Sumaya ang appointment niya sa isang psychiatrist kung saan niresetahan siya ng risperidone na gamot na ginagamit sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng schizophrenia, bipolar at autism. Nagdesisyon si Elliot na huwag na muling magpakita sa naturang doktor nang ma-research niya kung para saan ang kanyang gamot at hindi rin niya ito ininom. Na matanggal ang kas ni Elliot sa paa, pumunta siya sa bahay ng ama kung saan pinagmamalaki ni Sumaya ang anak na si Jazz. Dahil ito ay gagawa ng isang TV commercial at sinasabi pa nito na baka pagtungtong ni Jazz sa edad ni Elliot na 22 ay isa na itong sikat na aktor. At dahil din di umano sa social life ni Jazz, madali ito magkakaroon ng sexual experience. Dahil sa matinding selos, nagdesisyon siyang papatayin ito at si Sumaya sa araw ng kanyang paghihiganti. Nang bumalik siya sa Capri apartment, nalamang niyang nag-move out na sina Chris at John at meron siyang bagong housemate. Hindi niya gusto ang mga ito dahil ang mga ito raw ay nerd, ugly at merong annoying voices. Nagsimula magkaroon ng conflict nang simulang pakialaman ni Elliot ang gamit ng mga roommate kaya gumanti ang isa sa kanila at kinuha ang candle ni Elliot. Sinampahan si Hong ng petty theft dahil sa pagkuha niya ng 25 worth na candle at pinayuhang wag na lamang gambalain si Elliot. Dahil sa nangyari, isinama rin niya sa plano ang pagpatay sa mga roommate. Isang bad news ang nalaman ni Elliot na bumisita siya sa kanyang ina. Ang kanyang kapatid na si Georgia ay meron ng boyfriend at isa itong half Mexican. Mas matinding galit ang naramdaman niya toward kay Samuel nang marinig niya itong nakikipagtalik sa kanyang kapatid na pinakinggan niya mula simula hanggang huli. Napagdesisyonan niya na ang Day of Retribution ay magaganap sa Saturday, April 26, 2014. Isang linggo bago ang tinakda niyang date, mas napapadalas ang pag-upload niya ng mga video sa kanyang YouTube account kung saan ine-express niya ang kanyang disappointment sa mundo. Sinulat din niya ang 141 pages na pinamagatan niyang My Twisted World na naglalaman ng kanyang buhay, philosophy, at ang kanyang mga plano. Nang dumating ang April 26, 2014, nagising si Elliot na masama ang pakiramdam. Kaya pinospone niya ito at muling in-schedule after isang buwan sa May 24, 2014. Noong May 6, 2014, binangga ni Elliot ang ilang sasakyan sa parking lot ng Goleta Beach
pagkatapos makapagkomprontasyon sa young couple. Hindi siya nahuli sa naturang insidente. During this time, nagkaroon na siya ng mild addiction sa Xanax na isang gamot para sa kanyang anxiety disorder. Madalas din siyang pumupunta sa target range o nasa harapan ng laptop para ipahayag ang kanyang rage. Nagkaroon din siya ng kontak kina Christopher Harper Mercer at Alec Minasia na kapwa naging infamous sa kanilang mga krimen. Lingid sa kaalaman ni Elliot, napanood ni Chin ang ilang video niya sa YouTube na kinabahala nito, kaya tumawag ito ng pulis para isagawa ang welfare check sa anak. Ikinabigla ni Elliot ang pagsulpot ng pulis sa kanyang apartment, pero nilusutan niya ito by playing cool. Tinawagan din niya ang ina sa harapan ng officer para makampante ito. Umalis din ang pulis nang hindi i-check ang bedroom o ang video ng binata. Dahil dito, ni-hide muna ni Elliot ang mga video sa kanyang account at planong ibalik sa normal setting bago ang the day of retribution. Pagkagising ni Elliot noong May 23, 2014, alam niya na ito na ang tamang panahon sa kanyang revenge at ang huling araw niya sa mundo. Bandang 7:38 AM, pumunta siya sa malapit na Starbucks at umorder na kanyang usual order, saka muling bumalik sa apartment at hinintay na umalis ang mga roommate para makapaghanda. Nang bumalik si Wei-Han Wang, pinagsasaksak ito ni Elliot ng 15 times at hiniwa ito ng 23 times sa kanyang dibdib, likod at kamay. Nang nawalan ito ng malay, tinago nito ang katawan ng roommate at tinakpan ng blanket saka muling naghintay. Hindi nagtagal, dumating si Chuang Yuan Hong na inambush din ni Elliot at sinaksak ng 25 times at inislash ng 12 times. Kinabigla ni Elliot na pumasok ang kaibigan ng mga roommate na si George Chen. Sinaksak niya ito ng 94 times at hiniwa ng 11 times sa kanyang neck at chest. Sinubukan din niya linisin ang crime scene pero agad itong sumuko dahil halos wala namang progress. Bago niya nilisan ang apartment, in-upload niya ang kanyang huling video at isinend ang kanyang manifesto sa kanyang mga counselor na agad namang ipinaalam sa kanyang ina. Dahil sa biglang pag-iba ng schedule ni Peter kaya ito ay nasa United States. Resulta para hindi niya mapatay si Jazz at si Sumaya dahil hindi niya kayang harapin ang ama. Bandang alas 9 ng gabi ng parehong araw nang puntahan ni Elliot ang sorority house na kanyang minamatyagan. Kumatok siya pero walang nagbukas ng pinto, kaya bumalik siya sa sariling sasakyan at nag-drive. Hanggang sa makita niya ang tatlong babae, saka ito pinagbabaril. Si Veronica Elizabeth Weiss, 19 years old, ay nabaril ng 7 times. Si Catherine Brian Cooper naman, na 20 years old, ay nabaril ng 8 times na kapwa nila ikinamatay. Si Bianca De Cook, 20 years old, ay nakaligtas sa kabila ng kanyang mga natamong injury. Dito na nagsimulang tumawag sa 911 ang mga nakasaksi sa naturang insidente. Nagpatuloy siya sa pagdadrive at nang may nakitang ilang tao sa tapat ng Deli Mart, kaya nagsimula uli siyang magpaputok ng baril, kung saan tinamaan niya si Christopher Michaels Martinez na 20 years old. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdadrive, nasagasaan naman niya si Jin Fu sa Embarcadero del Norte na nagtamo ng leg injury. Binaril din ni Elliot sina Aaron Saglin, 22, sa kaliwang braso at Bailey Maples na nadaplisan sa kanyang kanang braso na kapwa naglalakad lamang papunta sa The Pizza My Heart na isang kainan. Nakasalubong naman ni Elliot si Megan Carlotto sa intersection habang ito ay nagbabike. Binaril niya ito sa kanang hita. Isa pang babaeng nagngangalang Sierra Swartz ang binaril niya. Sa kabutihang palad, hindi niya ito tinamaan. Pinaputukan din ni Elliot si Deputy Marquez pero muli siyang nag-miss.
Natunto ng deputy ang kanyang lokasyon dahil na rin sa mga tawag sa 911. Sinagasaan ni Elliot sa 6653 Del Playa Drive sina Patrick Egert at Nick Pasichuke na parehas 19 years old. Isang lalaki pa ang pinaputukan nito sa Camino del Sur na si Christopher Chong na nagtamo ng 3 tama ng baril. Luckily, hindi fatal ang mga ito. Nang nasa Sabado Tarde Road si Elliot, sinagasaan niya si Victor Garcia, Michel Liobarski na 21 years old at Elliot G. Nakaiwas naman si Aaron Singopta na subukan siyang sagasaan ni Elliot. Binaril nito si Matthew Smith 2 beses sa kanyang ari at kaliwang hita. Nagtamo naman ng 4 na tama ng baril si Anton Churchan na 25 years old. Maswerte namang nakailag si Alexander Cordian sa pamamaril ni Elliot. Nakipagpalitan din ng putok si Elliot sa mga pulis nang marating niya ang The Little Acorn Park. Nabaril si Elliot sa kanyang kaliwang balakang. Muli siyang nag-drive patungo sa Del Playa kung saan nasagasaan niya ang 21 years old na si Kit Chuang na nagbabike. Habang patuloy pa rin sa pagdadrive, binaril ni Elliot ang sarili sa sentido. Dahilan para mag-crash ang BMW sa intersection ng Del Playa at Camino Pescadero. Ang rampage ni Elliot ay tumagal ng 8 minutes. 3 kabataan ang namatay at 14 ang nasugatan. Wala na rin si Elliot sa edad na 22 at ang matagal niyang pinaplanong The Day of Retribution ay tapos na. Bandang 11 PM, ilang detective ang pumunta sa apartment ni Elliot para i-check ang safety ng kanyang mga roommates at doon nila natagpuan ang gruesome crime scene. Hindi pa rin makapaniwala si Peter, Chen at Sumaya sa mga nakita sa news at nabasa sa manifesto. Hindi nila akalain na kaya nitong gawin ang ganoong bagay. Nang kumalat ang manifesto ni Elliot, maraming natanggap na death threat ang pamilya. Napilitan din silang lumipat every 2 days para hindi sila matunton ng mga taong nanghaharas sa kanila. After a month, nagpa-interview si Peter para ipahayag ang buhay ni Elliot at ang mga red flag na na-miss nila. Ayon din dito, kahit na nagkaroon ng karanasan si Elliot, sa tingin niya wala pa rin magbabago sa pananaw nito sa buhay. Ang undiagnosed na mental illness nga ba ni Elliot ang nagtulak sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen? Masasabi bang naging unfair ang buhay kay Elliot kahit na nagkaroon siya ng maluhong buhay at na-experience niya ang mga bagay na pinapangarap lang ng iba? O masasabing siya ay hindi kontento, entitled, self-centered at diabolical?